mga kapatid, isang pangako ng ating Panginoon, lumipas man ang langit at lupa, subalit ang kanyang salita ay hindi mawawala. Nangako siya, nakasama natin siya. Hallelujah! Praise the Lord! Yung sinasabi niyang lilipas ang langit at lupa, yung ating katawan ay lilipas, subalit tayo, ang ating kaluluwa ay kasama sa kanyang salita, ay hindi lilipas. Napakasarap mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. No? At ako'y magpatuloy sa ating gawain. Amen. Sa ating mga pagbibigay. Praise the Lord. Nagagalak ba kayo mga kapatid? Amen. Hallelujah. At napakasarap, no? Purihin ng ating Panginoon. Ay ako hindi ako magsasawa na maglilingkod sa Kanya. Praise the Lord. Amen. At ako ay laging nagagalak sa Kanya. No? At doon pa lang sa gawain natin doon sa Taguig ay nagalak ako at nakita ko yung mga tao na ngayon lang sila nakakarinig ng salita na gano'n na mayroon pala sa salita ng Diyos. Amen. Amen. No? Ipahayag natin, ipangaral natin ang salita ng Diyos. Huwag natin ikakahiya. Praise God. At binabalik ko sa song ating opening song, no, Sister Berle. Praise God. Hallelujah. Tuloy tayo mga kapatid.
ko'y masipo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang may takda na lahat sa aming buhay. Hallelujah. At ikaw po, O Diyos, na patuloy na magbigay ng kagalakan sa aming puso. Na makapagbibigay kami ng kaloob na may kagalakan. Na ang kagalakan ito, Lord God, na hindi naghahangat ng kapalit. Mayroong mga iba nagbibigay sa iyo dahil alam nila na may kapalit ito. Pero kami, Lord God, nagbibigay kami dahil mahal ka namin, Lord. Hindi namin hinahangad ng kapalit. Ang hinangad namin na masaya kami sa iyo, Lord God, na may pag-ibig kami na kasiyahan na maglingkod sa iyo. Ama, marami po salamat na patuloy ka po magpapakahayag katulad sa amin na mababang tao. Ikaw po, O Diyos, na magpapakalina. Ama, marami po salamat. Gamitin mo nga ang kapatid sa kapit ito na magkahayag ng mga salita at mga hiwaga. Ama, marami po salamat. Amin po ang Diyos. Awitin natin ay because He lives. Amen? Amen. Hallelujah. Because He lives. Awitin natin bago natin tawagin ang sigurado na ito. Tawag. Sumusan niyo. Because He lives. Awitin natin because He lives. Hallelujah. Bakit natin tawagin ang tingin sa dalawa? God sends
sa galing ko. Hallelujah. Yan ang gabay sa Hallelujah. O Lord, Lord, sa galing may kami bawat isa sa iyo. Malapit sa iyo, Lord, na gabayan mo kami sa magitan ng iyo na Espiritu mo, Lord, na siya ang magtuturo sa inyong karunungan. Amen. Lord, gabayan mo ang bawat isa. Ipaunawa mo ang inyong mga salita sa bawat isa sa amin na nandito sa mundo. Ang bawat nakakadinig sa katotohanan, itatag nila, Lord, sa buong puso nila. Amen. Access din sa katotohanan sa Lord. Ikaw ang tutulong sa katotohanan at gawin nila ang inyong mga salita. Lord, sa pagiging sa pagbawat isa mabigyan ng pagpagitan sa inyong mga salita na maunawaan Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Okay, Amen. patuloy tayo mga kapatid sa ating gawain, Hallelujah. sa ating Panginoon, Amen. na tayo ay nagpupuri sa gabing ito. Amen. At buong puso tayo lumalapit sa ating Panginoon kasi yun yung kailangan natin makita sa mundo ito. Yung katotohanan. At lumalapit tayo sa Kanya na may isang salita tayo na buong puso tayo. Hindi tayo yung magbibigay ng salita na wala sa gawa. Kasi napaka biyaya ng ating Panginoon Hallelujah. bawat isa sa atin na itinuturo tayo, tinutuwid tayo sa mundong ito. Amen. Dinadala tayo sa tunay na daanan. Hindi tayo mapapahama Tama. kasi mahal tayo ng Diyos Diyos. sa gabi nito. Na ang kanyang mga anak na nagpupuri at patuloy nakikinig sa kanyang magandang balita. Okay, patuloy tayo mga kapatid. Ang aking isi-share sa inyo mga kapatid sa salita ng Diyos sa 1 chapter 18. Sa pamagitan ng Panginoon, sa pamagitan ng pagtakip sa Kanya, na siyang dito siya magsimula sa pag-iirap para tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Okay. Pagkatapos manalangin ni Jesus, umalis siya kasama ang mga tagasunod niya at tumawid sila sa lambak ng Kedron. Pumunta sila sa isang lugar na may taniman ng mga olibo. Alam ng traidor na si Judas ang lugar na iyon dahil madalas magtipon doon si Jesus at ang mga tagasunod niya. Kasi Hallelujah. alam ni Judas kung saan nagtitipon ng ating Panginoon at yung mga tagasunod ng ating Panginoon. Amen. Kaya pumunta roon si Judas kasama ang isang pangkat ng mga Romanong sundalo. Ito yung nagtuturo sa ating Panginoon kung nasaan sila
ng ating Panginoong Kristo. Praise God. At ilang mga gwardiya sa templo Templo. na isinugo ng mga namamahalang pari at ng mga parasiyo. Oho. May dala-dala silang mga sulo. 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 Yung sulo, parang ilaw. Ilaw, oo. Ilaw yun, mga Oo. kapatid, na parang maliwanag. At mga sandata. Alam ni Isus ang lahat ng nangyayari sa Kanya. Kaya sinasalubong niya sila at tinatanong, sino ang hinahanap nyo? Oho. Sumagot sila si Isus na taga Nazaret. Sinasabi ni Isus na sa kanila, ako yun. Naroon din ang traidor. Naroon si din ang Judas. traidor, si Judas. Kasi gabi sila Inuhuli. nagrorunda Oo. para puntahan ang ating Christ. Panginoon. Amen. Si Judas, nakatayong kasama ng mga taong naghahanap kay Isus. Kasama to si Oo. Judas. Tama. Kasi ito nga yung nag-traidor sa ating Panginoon. Panginoon. Nang nagsabihin ni Isus na siya ang inahanap nila, napahulong sila, natumba sa lupa. Kaya muling nagtanong si Isus, sino ang hinahanap nyo? Sumagot sila muli, si Isus na taga Nazaret. Nasarido. Sinasabi sa kanila ni Isus, hindi ba sinasabi ko na sa inyo na ako yun? Kung ako nga ang hinahanap nyo, hayaan niyong makaalis ang mga kasama ko. Kasi ang ayaw ng Panginoon na madamay ang kanyang mga kasama, Tama. kanyang mga lingkod. Sinasabi niya ito para matupad ang sinabi niya sa Ama, para matupad ang kagustuhan ng kanyang Ama. Ama, wala na isa mang napahamak sa mga ibinigay mo sa akin. Wala, kahit isa walang napahamak sa mga lingkod ng ating Panginoon. Amen. Na sumusunod sa Kanya. Kasi sa ako na ng Diyos ng ating Panginoon Kristo, siya na ang magbibigay ng pag-iirap. Amen. Sa pagkakataong yun, bumunot ng espada si Simon, Pedro, at tinaga ang alipin na punong pare, naputol ang kanang tainga, Oho. na alipin ng ang mga pangalan ay Malchus. Oho. Pero sinaway ni Isus si Pedro, ibalik mo Oho. ang espada mo sa lalagyan nito. Sa palagay mo ba ay hindi ko titiisin ang pag-iirap na ibinigay sa akin ng Ama? Kasi siyang magpapakairap, titiisin ng ating Panginoon, ng ating Panginoong Kristo, ang paratang sa Kanya, na siya ang pinagbibintangan o anong mga bagay. Kasi hindi naniniwala ang mga tao, ang mga Romano. Dinagib si Jesus ng mga Romanong sundalo sa pangunguna ng kanilang kapitan, kasama ng mga gwardyang Hudyo. Siya ay iginapos nila at dinala muna kay Anas na biyenan ni Chapis. Si Chapis ang punong pare ng taon na yun. At siya ang nagpayo sa mga pinuno ng mga Hudyo na mabuting mamatay ang isang tao kaysa sa mapapahamak ang buong bansa. Yun yung mga paniniwala ng mga tao, na kaysa mamatay ang tao kaysa mapapahamak ang buong mundo. Si Simon at si Pedro at ang isa pang tagasunod ay sumunod kay Jesus.
At dahil kilala ng punong pari ang tagasunod nito, nakapasok siyang kasama ni Jesus sa bakuran ng punong pari. Naiwanan namang nakatayo si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas muli ang tagasunod na kilala ng punong pari at nakiusap sa babaeng nagbabantay sa pinto, kaya ipinapasok si Pedro. Sinabi ng babae kay Pedro, hindi ba't isa ka sa mga tagasunod ng taong iyon? Sumagot si Pedro, hindi. Maginaw noon, kaya nagsiga ang mga alipin at mga gwardya at tumayo sila sa paligid nito para magpainit. Nakialo si Pedro sa kanila at nagpainit din. Si malamig, papainit sila, nagsiga ng mga para umapoy, para makainit sila, sobrang lamig. So, samantala, tinanong ng punong pari si Jesus tungkol sa mga tagasunod niya at sa mga itinuturo niya. Sumagot si Jesus, ayagan akong magsalita sa mga tao, lagi akong mangaral sa mga sambahan at sa mga templo kung saan nagtitipon-tipon ang lahat ng Hudyo. Wala akong itinuturo ng palihim. Kasi ang Panginoon, kung ano ang kahayagan niya, yun na yun. Walang itinatago ang Diyos. Kung ano ang kapahayagan niya, yun yung lalabas sa kanyang bibig. Bakit nyo ako tinatanong ngayon? Tanungin nyo ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang mga sinasabi ko. Nang masabi ito ni Jesus, sinampal siya ng isa sa mga gwardya na malapit sa kanya. Sinabi ng gwardya, bakit ganyan ka sumagot sa punong pari? Sinagot siya ni Jesus, kung may masama akong sinabi, patunayan mo. Pero kung totoo ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Patunayan ng gwardya kung may mali ang sinabi ng ating Panginoon. Habang nakagapos pa si Jesus, ipinadala siya ni Anas kay Jabes na punong pari. Tama. Si Ananias. Samantala, nakatayo pa rin si Simon Pedro malapit sa siga. Nagpapainit, tinanong siya sa mga naroon, hindi ba't isa ka sa mga tagasunod niya? Hindi nagtanggi ni Pedro. Hindi siya tumanggi kasi tagasunod siya ng ating Panginoon. Tinanong din si Pedro ng isa sa mga alipin ng punong pari, nakamag-anak ng pinutulan niya ng tainga. Hindi ba't nakita kitang kasama niya roon sa may taniman ng mga olibo? Muli itong tinanggi ni Pedro. At noon din ay tumilahok ang manok. Mula kay Caiphas, dinala si Jesus sa palasyo ng gobernador. Umaga na noon, hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo dahil ayon sa kautusan nila, ang pumasok sa bahay ng isang hindi Hudyo ay hindi magiging karapat-dapat kumain ng apunan sa pista ng Palaspas.
ng anghel. Tama. Kaya sa labas sila kinausap ni Pilato at tinanong, ano ang paratang niyo laban sa taong ito? Sumagot sila, kung hindi po siya kriminal ay hindi namin siya dadalhin sa inyo. Ito yung dumakip sa ating Panginoon. Ang nila, may kriminal ang ating Panginoon. Kaya sinabi ni Pilato sa kanila, dalhin nyo siya at kayo na ang umatol ayon sa inyong kautusan. Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, ngunit wala kaming kapangyarihan umatol ng kamatayan. Kasi alam to ni Pilato walang kasalanan ng ating Panginoon. Amen. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ni Jesus tungkol sa uri ng kamatayan. Dadanasin niya. Talagang matutupad kasi yun yung kalooban ng kanyang Ama. Na magpapakahirap siya, mamamatay siya para sa ito na yung inandog ng ating Panginoon. Muling pumasok si Pilato sa palasyo at ipinatawag si Jesus at tinanong, ikaw ba ang ari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus, sa iyo ba nanggaling ang tinanong na iyan o may nagsabi lang sa iyo tungkol sa akin? Sumagot si Pilato, Hudyo ba ako? Dinala ka dito sa akin ng mga kababayan mo, mga kababayan ng ating Panginoon, at mga namamahalang pari, ano ba ang ginawa mo? Sinabi ni Jesus sa kanya, ang kaharian ko ay wala rito sa mundo. Kung nandito ang kaharian ko, makikipaglaban sana ang mga tagasunod ko upang hindi ako madakip ng mga Hudyo. Pero tulad ng mga na sinabi ko, kaharian ko ay wala rito. Kaya wala rito ang ating Panginoon. Kasi kung nandito yung kaharian ng Diyos, talagang hindi papayag Tama. ang ating Panginoon at dakipin siya. Tama. Kung di ang kaharian ng Diyos, doon sa kaharian ng kanyang Ama. Hallelujah. Sinabi ni Pilato, kung ganon, isa kang ari. Sumagot si Jesus, tama ang sinabi mo, na isa akong ari, at ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa mundo ay upang ipahayag ang katotohanan. At ang lahat ng gustong makaalam ng katotohanan ay nakikinig sa akin. Kung di, kaya naparito ang ating Panginoon para magbigay ng kapahayagan at kautusan dito sa lupa. Kaya nagparito siya. Kalooban ng kanyang Ama na magbigay siya ng mga magandang balita. Kasi sa mundong ito, dito nagbigay ng kautusan ng Diyos kasi nandito yung mga mangdadaya sa mundo. Tinanong siya ni Pilato, ano ba ang mga katotohanan ng masabi ito ni Pilato? Lumabas siya ang sinabi sa mga Hudyo, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Walang kasalanan ang ating Panginoon. Tama. Walang nakita si Pilato kasi siya yung na doon isinuko ang ating Panginoon kay Pilato. Kasi binigay kay Pilato para parusahan. Pero sinabi ni Pilato na wala akong nakikita na kasalanan.
Pero ayon sa kaugalian ninyo, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo tuwing pista ng palaspas ng hangin. Kaya gusto ba ninyong palayain po ang ari ng mga Hudyo? Amen. Sumigaw ang mga tao, hindi siya si Barabas. Si Barabas ay isang tulisan. Kasi ito ang Panginoon na papalaya. Mhm. Kaya napakaganda mga kapatid, ang ating Panginoon. Kaya binigay siya dito sa mundong ito para magbigay ng mensahe Mhm. ng mga katotohanan. Praise Lord. Kasi dito pinaparami ng ating Panginoon ng kanyang mga anak sa mundo. Amen. Nandito rin si Satanas, yung mangliling lang. Kaya ibinigay ang kanyang kautusan dito sa lupa. Mm. Kaya tayo mga kapatid, mag-ingat tayo. Huwag tayo magpabulag-bulag sa mundong ito. Kahit nakikita natin ang katotohanan, sinasadya natin ang mga hindi nakikita sa katotohanan. Kasi ang liwanag ng kautusan ng Diyos, Tama. ayaw nang tanggapin ng mga tao sa mundong ito. Kasi masaya sila dito sa Sa mundo. mga pangliling lang sa inyo ni Satanas. Amen. Yun yung ingatan yung mga kapatid. Mhm. Iwasan nyo ang mundong ito. Huwag niyong bigyan ng pansin itong mundong ito. Pasalamat kayo sa Panginoon na yung tamang pamumuhay lang sa ibabaw ng mundong ito. Yun yung gusto ng Diyos. Yung katamtaman na pamumuhay natin na may galak sa Kanya. Sa pananampalataya, lumalapit tayo sa Kanya buong puso. Yun yung gusto ng Panginoon. Hindi yung binibigyan lagi natin ng pansin ang mga kagustuhan natin. Tumasang libutan na gawain, Mm. mga kalayawan, o anong bagay diyan sa mundo. Huwag natin bigyan. Baguhin natin ang mga pananaw natin mga kapatid. Kasi ito yung panahon ng ating Panginoon na ibinigay na kanyang mga nauna na sa atin dito sa mundo. Ito dapat kailangan natin bigyan ng pansin. Amen. Yung mga kautusan sa kanila ng Diyos. Pati ngayon, lahat, para sa lahat to mga kapatid. Sa buong mundo, itong kautusan na to. Kaya tayo mga kapatid, patuloy tayo sa pagsasaliksik ng ating salita ng ating Panginoon para tayo ay mabuksan ang ating puso na malinawan tayo sa katotohanan. Huwag tayong basta-basta na makikinig lang o kaunting ano lang sa mga salita ng kapwa-tao natin, paniniwala na tayo sa kanila. Hindi, magsaliksik tayo din sa Biblia. Amen. Kasi para natin makita ang katotohanan. Kasi tayo mga kapatid, nakasanayan sa panahon ngayon na tamad na. Ang gusto lang, pakikinig. Pero sa pakikinig, kahit napakinggan nila, hindi naman ginagawa. Hindi naman sinasapuso. Amen. Kaunting tawag lang sa Panginoon, okay na. Hindi yun kalooban ng Diyos. Kundi habang buhay tayo dito sa mundong ito, palakasin natin lahat, sama-sama tayo na patibayin ang pananampalataya at ibigay ang kapahayagan sa bawat isa sa atin.
Kasi ito ang kagustuhan ng Diyos. Hindi yung kagustuhan na mamuhay tayo dito sa mundo ay sanglibutan na ang inaatupag natin. Magpakasaya. Habang makatwera ng iba, habang buhay pa sa mundo, magpakasaya. Hindi, walang inuutos ang Diyos na magpakasaya sa sanglibutan. Kundi magpakasaya tayo sa kanyang mga salita na makinig. Dito tayo magbigayan ng kasayahan sa gawain ng ating Panginoon. Kasi, pero kung ang binibigyan natin kasayaan sa sanglibutan ay hindi sa Panginoon yan. Kay Satanas yan. Kaya mga kapatid, kahit tayo ay sa panahon ngayon, tinitingnan ng tao yung mga matataas o magagaling. Karamihan. Kung saan yung marami, doon na sila maniniwala. Kasi marami. Huwag tayong masanay na ganon mga kapatid. Huwag tayong titingin sa marami. Kasi sa marami, isa ka rin dadagdag sa karamihan ng kapahamakan. Kaya mag-iingat tayo mga kapatid sa mga pananaw natin ng ganon. Baguhin natin mga kapatid, balik tayo sa katotohanan. Kasi dami ngayon mga kapatid, di ba? Ibang mga reliyon, lumalabas na ang mga hindi katotohanan. Kaya mag-iingat mga kapatid. Madadamay kayo sa kapahamakan nila. Binigyan tayo ng mga karunungan ng Diyos. Tama. Gamitin natin ang ibinigay ng Diyos ng karunungan para mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Makamtan natin ang ating pangako ng Diyos at mga inanda sa atin ng ating Panginoon. Doon tayo ang tunay ang kasayaan. Okay, yun lang yung share mga kapatid sa gabing ito. Patuloy tayo tutong lang ating pastor na salita ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Nakita natin mga kapatid, no? Parang hindi tinanggap si Christ, no, sa panahon na yon na binasa ng ating kapatid na si Brother Rando. Siya ay hinuli ng mga reliyon. Si Caiaphas po ay isa po siyang Pariseo, naglilingkod sa templo. Siya po ay mangangaral, tagapagturo, tagapangasiwa sa templo. No? At alam natin yung templo ay bahay ng ating Panginoon. Amen? Amen. At alam natin si Caiaphas ay isa siyang sabi nga sa history, isa siyang tagapaglingkod ng paniniwala ng mga Hudyo. No? Kaya si Christ din, yung mga paniniwala na yung mga Judea, ayan po ay galing sa paniniwala nila Moises. No? Tawag niyan ay Judea. Ang Hudyo ay nagkaroon ng dalawang grupo noong panahon na yon, nadirando na ang sulat ni Moises ay yung Torah. Sa Old Testament ay nagkaroon po ng dalawang paniniwala. Yun ay tinatawag na Sadduceo at Pariseo, kung mababasa yung Biblia dyan. At pangatlo nga yan si Jesus.
na lumalabas sa kasulatan ni Moises na tinatawag naman natin sa panahon ng Kristyanismo. Tama? Yung Hudyo, ang paniniwala ng Hudyo, dalawa po yan. Saduceo at Pariseo. At yan yung mga Pariseo, yan yung Judaism, yan po si Caiphas, na hindi nila matanggap na si Christ siya yung tinapay na nanggaling sa langit, na yan hindi rin matanggap ni Caiphas na si Christ ay siya rin yung nag-anyong ulap at nag-anyong apoy na kasama nila sa naglabas sa panahon ng Israel. No? At alam natin itong mga Hudyo na ito ay mga Israel. At hindi rin nila matanggap na si Christ ay siya'y Diyos, no? Na siya'y anak ng Diyos na parito. Kaya tinanong niya na narito ba ang iyong kaharian? Ang sabi ni Jesus, hindi po narito ang aking kaharian. Kung narito ang aking kaharian, hindi papayag ang aking mga anghel, ang mga sundalo ko, ang aking mga alagad, nagaganituhin niyo ako. Kung hindi ang aking kaharian ay wala rito, ay naroon sa langit. No? At makikita natin, kaya sabi niya, hindi matanggap ni Caiphas ang mga bagay na yun. Kasi si Caiphas po ay isa po siyang Jewish. Isa siyang Sanhedrin. So siya po ang at ibang pang mga lingkod doon na mga kasama niya, ano, mababasa niyo sa Biblia, na isang nag-akusa, tama? Na kay Jesus, na kailangan, yung binasa nating kapatid, hindi ko nabasahin, na kailangan mapatay si Jesus upang sa kapakanan ng bansa. No? Dahil, kumbaga, sa tingin nila, si Jesus ay isang salot. Tama ba? Kaya nga, ang ginawa nila, kailangan mapatay si Jesus para hindi nila ito hindi mawawasak ang kanilang paniniwala sa kanilang relihiyon. No? Mag-gets natin mga kapatid. Mamaya. Hindi na ako magbabasa. Susugan mo lang yung sinabi ng ating kapatid ni Brother Nando. Ibig sabihin, sa time ngayon din, kung titingnan mo natin, lagi kong sinasabi na mayroong paglilingkod sa pamamaraan ng tao. No? Kung tingnan nyo mga kapatid, wala man lang sumunod kay Christ nung siyang tinalian, binugbog. No? Walang sumunod sa kanya. Maski si Pedro, natakot, tinakwil, sinabi pa niya, hindi ko yung kasama. Samantala, nung hiniwa niya ang tainga ni Marcos, no, hindi po si Apostol Marcos, yung hiniwa ni Pedro na tainga, pinsang buo po ni Ananias na punong pari. No? Kung titingnan nyo, yung punong pari, pinsan ni Ananias, kaya dinala ni Caiphas si Jesus kay Ananias muna. Noon na tinanong, dito ba talaga ang iyong kaharian? Ikaw ba talaga ang hari? Tinanong nila. Pero dahil sa kanilang relihiyon, hindi nila matanggap si Jesus. Tama, amen. Kaya nga dahil sa ating relihiyon, masyado silang panatiko, masyado silang tiwala sa kanilang relihiyon, hindi na nila matanggap ang katotohanan. Kung babasahin natin sa 1 Samuel chapter 8, tingnan natin ang istorya. Hindi na ako magbasa tungkol kay Saul. No? Kung tingnan natin, ang Israel dati ay wala pang hari. Pero ang Diyos ang naghari sa kanila sa pamamagitan ni Samuel, na propetang Samuel. So ang Diyos nangungusap lagi sa propeta. Nangungusap, nagpapahayag sa propeta
Samuel, at makita natin mga kapatid, ang Israel, hindi man lang nila kinukonsulta si Samuel lagi. No? Kung nagkaroon sila ng problema, ay hindi nila ikikonsulta si Samuel. Kung basahin nyo mga kapatid, ang mga tao ay naghahangad, Brother Ando, ng isang hari. Tingnan mo, ang kaibahan sa naghahanap o yung may guide sa naghanap. Ang kaibahan sa naghanap kaysa magkaiba yung hinahanap. Tingnan natin. Now, si Samuel, ang sabi nila, Samuel, sabi ng mga tao sa Israel, kailangan na namin ng hari. Kasi matanda ka na. No? At the time na ang sa time na yon ay naglilingkod si Samuel sa templo, at ang sabi niya, hindi sila naging kontento sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan nila na maghanap ng hari. At hinahanap nga nila, ang napili nila ay isang taong si Saul, na alam natin si Saul ay isang makisig, mayaman. Tama? Amen. Kahit sa politiko, kahit sa tao, ang tao ay nakatingin agad sa katayuan ng tao. Pag mayaman, Tama. doon siya naniniwala. Amen. Si Saul ay isang anak na mayaman. No? At makikita natin, si Saul ay makisig. At sabi dito sa chapter 1 Samuel chapter 5 verse 5. Chapter 8 verse 5. Sinabi nila, matanda na po kayo, sabi ng mga tao sa Israel kay Samuel. At ang mga anak nyo hindi naman sumusunod sa inyong pamamaraan. Ngayon, bigyan nyo po kami ng hari na namumuno sa amin gaya ng ibang bansa na mayroong hari. Nagre-request sila ng hari. Ang sabi ni Jesus, ako yung tunay na hari. King of King, Lords of Lords. Amen. Pero hindi nila nakikita yung Brother Nando. Pero ang sabi niya, pero sumama ang loob ni Samuel. Sumama. Kasi nandyan na nga ang Diyos sa kanya. Siya na nga ang kinikilalang hari. At ang Panginoon ang naghari sa kanya. Sumama ang loob ni Samuel sa hiniling nila, kaya nanalangin siya sa Panginoon. Sa verse 7, sinabi sa kanya ng Panginoon, gawin mo ang pinapagawa nila sa iyo. Hindi ikaw ang tinatanggihan nila, kundi ako. Praise God. Ganon din ang tao, nagpapasya ang tao ayon sa kanyang pananaw. Amen. Tama. Nag-gets niyo ako mga kapatid? Amen. Ayon sa kanilang nakikita. Kaya mula nang ilabas ko sila sa Ehipto hanggang ngayon, itinakwil nila ako, sabi ng Panginoon. Tinulungan ko sila, pero itinakwil nila ako at nagsisunod sa ibang mga Diyos. Ngayon, ganyan din ang ginawa nila sa iyo. Kaya gawin mo ang kahilingan nila. Gawin! Hindi sa kinukonsente. Dahil sa katigasan nilang ulo, pinabayaan sila ng Diyos na maniwala sa kanilang relihiyon. Tama. Amen. Nagis yung mga kapatid? Amen. Dahil hindi na nila si Ananias pinabayaan, hindi nagbuka ang bibig ni Jesus. Hindi siya nagpahayag. Kasi yun na yung kanilang paniniwala sa kanilang reliyon. Hindi na nila matatanggap ang katotohanan. Kaya sabi nila, sinabi ng Panginoon, sinabi ni Samuel sa mga Israelitang humingi ng hari, no? Praise the Lord. Disturbo itong cellphone ni Berle, may namin nag-chat. Sinabi ni Samuel sa mga Israelitang humingi ng hari ng lahat ng sinasabi ng Panginoon. Sinabi niya ito, ang gagawin ng hari na namumuno sa inyo, kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki
at gagawin niyang mga sundalo. Ang iba'y gagawin niyang mga karwahe, mga gabayo, at ang iba'y nauna sa kanyang karwahe. Samantalang sa Panginoon ay hindi na kailangan ng sundalo. Amen. Amen? Amen. Hindi na kailangan natin ang isang bansa na sana ng Israel. Hindi na kailangan, brother, ando ng sundalo. Dahil ang Diyos na ang makipaglaban sa kaaway ng bansa nila. Tama. Amen. Hallelujah. Pero ano sabi ng Panginoon? Ang mangyayari, kukuha si Saul ng mga sundalo sa mga anak ninyo upang ipagligtas ang inyong mga bansa. Praise God. Hindi sila kontento na sila ididipinsahan. Hindi sila kontento ang magdidipinsa sa kanila ang Panginoon. Hallelujah. Kaya nga sabi niya na, wala silang tiwala ng anumang bagay. Hallelujah. Praise God. Sinabi ito, gagawin ng hari ang mamumuno sa inyo, kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki, at gagawin niyang mga sundalo, ang iba'y gagawin niyang mga karwahe, mga kabayo, at ang mga iba'y nauna sa kanyang karwahe. Ang iba sa kalay, gagawin niyang mga opisyal na mamamahala sa 1,000 sundalo, at iba naman ng 50 sundalo, at gumagawa si Saul ng mga sundalo. Samantala, Brother Ando, walang gira nung panahon nung humahawak ang Diyos sa Israel na wala silang sundalo. Dahil ang Diyos ay naroon sa kanilang kalagitnaan, siyang magliligtas sa kanila. Amen. Nagets nyo? Amen. Yes. Hindi po tayo kasi masyadong tiwala sa ating sarili. Tama. Kaya pinili nila si Saul dahil isang matalino, malinis ang katawan, makisig, gwapo, matangkad, matipuno, at mayaman. Ganito ang pananaw ng tao sa pamamaraan. Tama. Amen. Kaya nga, ang mga relihiyon nakatingin sa magagandang simbahan, makakatingin sa mga tumatayo na pastor na nakakukurbata, nakakotse, nakapurtune. Hallelujah. Pero hindi nila alam, tinatanggihan nila. Ganon ang relihiyon. Sila'y nagre-relihiyon pero wala ang Diyos. Amen. Anong ginamit nila? Puro sila. Kaya nga sabi nga ni Brother Abraham, ang emosyon, sa bagay, sabi niya, pag wala kang emosyon, ay patay. Tama? Pero sabi ni Brother Abraham, ginagamit nilang emosyon, dramatic, para maiiyak ka. Sasabihin mo, hallelujah, sa mga awitan, iiyak ka, praise the Lord, akala mo naramdaman mo ang Panginoon, pero wala talaga ang Diyos doon. Amen. Sabi ni Brother Abraham, dahil gumagamit lamang sila ng emosyon. No, hindi masama ang emosyon. Dahil habang buhay ang tao, may emosyon. No? Pero huwag naman sobrang emosyon, ginagamit na pananalitang maganda, at sasabihin mo, naroon na ang banal na Espiritu Santo. That's wrong. Ginagamit ni Satanas. That's right. Ang salita ng Diyos, dahil ang kaibahan ng mga tao sa panahon ngayon, dahil si Satanas, akala nila na ang Biblia ay naroon ang Diyos, at pag dadalhin nila ang Biblia, panakot sa demonyo. Nagis nyo, mga kapatid. Amen. At kung mayroon kayo ng holy water, akala nila ang Diyos ay naroon sa holy water. Pag ihagis ang tubig doon, akala mo lalayas ng demonyo. Wala pong katotohanan yun, mga kapatid. No? Dahil ang Diyos ay isang titik lamang ang Biblia. Dahil ang diablo, humahawak din ng Biblia. Tandaan nyo yan, gumagamit din ng bersikulo para idebate niya kay Jesus. Diba? Nakipagdebate. Diba? Sabi ng diablo nung nandun siya sa Gadara,
alam ng diablo na hindi pa nila katapusan, Brother Ando, dahil ang katapusan nila doon sa lake of fire. Oh. Di ba? Pero may quotation din sila na sabi nila, di ba? Hindi pa panahon na kami iyong puksain, kaya walang magawa. Si Jesus, hindi niya pinupuksa. Tama. Amen. Amen? Amen. Kasi alam din ng diablo ang Biblia. Tama. Hallelujah. Nagkukot din ang Biblia. Biblia rin ginagamit. No? Kung nagsasabi ka ng Biblia, sumasagot din tungkol sa Biblia. Kaya kabisado ng diablo. Kaya wag mo sabihin na ipamanakot mo lamang yan. Itakot mo. Hallelujah. No? May mapapanood kayo ng mga churches. Emotion. Hallelujah. Amen. Amen. Pinagana lamang ang inyong emosyon. Pero wala kayong natutunan sa sinasabi ng Biblia at sasabihin lamang nila, ang Diyos ay napakabuti. Yes, napakabuti ang Diyos. Tama. Pero anong naintindihan mo sa kabutihan ng Diyos? Tama. Amen. No? Tingnan natin si Samuel. Nung kinuha ang kaba ng tipan, Brother Ando, sa mga Palestine, hallelujah, na akala nila yung kaban at tipan naroon ng Diyos. Tama? Amen. No? Ang sabi niya, kaban at tipan lamang yon. Pero hindi nila namalayan, Brother Ando, ang Diyos naroon sa propetang si Samuel. Pero nag-usap-usap sila, ang mga elders sa Israel, ang mga naglilingkod sa templo, nag-usap-usap sila, pero hindi nila sinama si Samuel. Bakit? At ang sabi nila, hindi nila alam na si Samuel, naroon ang Panginoon kay Samuel. Tama? Amen. Akala nila nakapaglingkod, sabi na, kailangan maibalik ang kaban ng tipan. Nung naibalik ang kaban ng tipan, akala nila, na-emotion sila, Brother Ando. Nag-iiyakan sila. Praise the Lord. Hallelujah. Narito na. Praise God. Akala nila yung kabang ng tipan ay naroon ang Panginoon. Nag-isyo ko? Amen. Wala ang Diyos roon. Naroon kay Samuel. Kasama ni Samuel. Amen. Tama. Hallelujah. Nag-iyakan sila, naglalundagan sila, Brother Ando. Marahil ay nagtatalunan sila, naghahagisan sila, dumadapa sila. Hallelujah. Anong ginagawa nila? Nag-iiyakan. Mababasa mo sa Biblia. Nagsisigawan ng praise the Lord. Makita mo sa Biblia. Ang sabi doon sa Biblia, para daw nagsishik, parang naglilindol sa tinig nila ang sigaw ng mga Israel. Pero walang Panginoon roon. Amen. Tama. Hallelujah. Nagpupuri sila. Dahil hawak nila ang Biblia, Brother Ando. Dahil akala ng mga denominasyon, may Biblia kami. Nakapaglingkod kami. Hallelujah. Nagtalon-talunan sila. Pero wala ang Panginoon roon. Amen. Hallelujah. Mayroon silang propeta. Mayroon silang kinaligtaan na mayroong propeta na roon ang Diyos sa katotohanan. Amen. Hallelujah. Kaya ngayon, ang mga denominasyon, hawak-hawak nila ang kaban ng tipan. Ang Biblia, hawak-hawak nila ang Biblia. Praise the Lord, nagpuri, nag-aawitan, nagsisigawan. Akala nila naroon ang Diyos. Tama. Hallelujah. Amen. Praise God. Pero ang Diyos, nasroon sa propeta, na yung propeta na yun, siyang magpapaliwanag sa kaban ng tipan, yung Biblia. Amen. Tama. Hallelujah. Kaya nga hindi lahat ng humahawakan. Kailangan may propeta. Kaya si Samuel, naroon ang Diyos kay Samuel. Nagis yung mga kapatid? Amen. Kaya na silang pumili. Tingnan mo mga taong ito. Pag pumili sila ng ministro, kailangan may graduate, may degree, tapos 4 years, 5 years, 10 years. Doon ako kay nag-aral ng 10 years na philosophy, nag-aral ng pagbabasa ng Biblia, ng terminology. Hallelujah. Tama. Amen. Pero ito si Saul, napakayaman. Sabi niya, sabi ng Panginoon, hindi lang naman ikaw ang tinakwil, Samuel, pati ako.
Hallelujah! Dahil si ang Diyos na kay propeta, pag tinakwil mo ang propeta, tinakwil mo ang Diyos. Amen. Hallelujah! Kaya wala sila noon, Brother Rando. Kaya tayo, naroon, nandito tayo kay Samuel, narito tayo kay Brother Branham. Amen. Hallelujah! Mayroon tayong Samuel. Amen. Hallelujah! At ang nakita natin, yung kabanantipan at yung Samuel na yan, siyang magpapaliwanag sa kabanantipan, yung Biblia. Tama. Hallelujah! Praise the Lord! Nagis yung mga kapatid. Amen. Kaya nagagalak ako, si Brother Nando nagamit. No? Napakagandang gawain ng Instagig. No? Ramdam natin ang presensya ng Diyos, bagaman yung mga tao na yon ay nagtagasanlibutan, pero nakita natin na nalukob. Amen. Nawala yung mga tradisyon. Tama? Amen. Sabi niya, bawal magwalis. Hindi, sila nagwawalis na ron. Galing sa simenteryo, bawal daw idalhin. Ano kanya-kanyang dala. Hallelujah. Nawala ang kanilang mga pamahiin nung nangaral tayo ron, Brother Rando. Hallelujah. Napakaganda. Nalukob natin, nasakop natin ang kanilang mga kaisipan. Amen. Tama. Hallelujah. Napakaganda, di ba? Hindi na sila naniwala sa kanilang mga tradisyon. Mga sabi-sabi. Kaya nung tumayo si Brother Sao, wala ko sa salita ng Diyos yan. Sabi ko, hallelujah. Ituturo tayo kung nasaan ang Diyos. Amen. Kaya mga denominasyon, akala nila, naroon, emosyon lang. Katulad sa Israel, nung bumalik ang kabanantipan galing sa Palestine, ibinalik sa kanila dahil ipasok sa templo kasi namatayan sila, Brother Rando, ng mga sundalo na 4,500. Kaya nung ibalik nila, akala nila, yun na makakaligtas sa kanila. Hallelujah! At nung si Samuel na ang nangunguna sa kanila, Brother Rando, naroon ang Diyos kay Samuel, kasama ni Samuel. Amen. Naghahanap pa sila ng isang hari. Isang araw. Ngayon nga si Saul. Hindi nila matanggap si Samuel. Hallelujah! Nakis nila. Ayaw nila na ang Diyos ang magdidipinsa sa kanila. Ayaw nila na ang Diyos ang magpapala sa kanila. Ayaw nila na ang Diyos, hindi na kailangan ng Diyos na magsundalo kayo. Hallelujah! Hindi na kailangan ng Diyos ng hari para dipinsahan kayo. Kung hindi ang Diyos na ang magdipinsa sa inyo. Amen. Hallelujah! Ayan ang denominasyon. Kaya handa sila makipagdebate dahil sa kanilang kaurunahan. Yan yung tinatawag natin, sila ay mga panatiko sa kanilang paniniwalang edukasyon. Yung makataong pamaraan sa paglapit sa ating Panginoon. Hallelujah! Tama. Pero salamat sa Diyos, mayroon tayong Samuel na mangunguna. Amen. Nag-gets nyo? Dahil nakita nila ang katandaan ni Samuel. Hindi nila nakita yung naroon kay Samuel. Kahit mahina na si Samuel, tungkod-tungkod na, hindi nila nakita naroon kay Samuel yung Diyos na nandun kay Samuel. Tama. Amen. Hindi na kailangan na makita nila si Samuel matanda. Ang makita nila yung Diyos na walang kamatayan. Naroon kay Samuel na kasama ni Samuel na siyang gagawa sa bansa na yun. Kaya nga si Christ, Brother Rando, hindi nila nakita Amen. ang kapangyarihan ni Christ naroon sa kanya. Na sabi ni Jesus, ang amay na sa akin. Hindi nila nakita ang Diyos na naroon kay Christ. Tama. Amen. Hallelujah! Ganon din ang denominasyon ngayon. Hindi nila nakita si Christ. Alam nyo, nakita nila yung covenant, yung tipan, kabanantipan, yung Biblia. Pero sa likod ng Biblia, hindi nila nakikita yun. Na kailangan may propita na siyang maghahayag sa sinasabi ng Biblia. Tama? Hallelujah! Tayo po'y nagagalak, no, mga kapatid, na naalala ko, sabi ni Brother Nando,
Wala ang sinabi ng Biblia. Ibig sila lahat eh. No? Sa dami pa naman nila. Nawala po lahat yung kanilang paniniwala. Tama. No? Sabi nung matanda, hindi na pala kailangan pastor. Tita, ni brother, no? Praise God. At nakita niya na bakit daw ipinalangin yung libingan. Sabi ko kasi po, kung mababasa nyo sa Biblia, mahaba po kasing kwento, babahayan kasi ng Diablo. Kung titingnan mo sa Gadara, di ba ang tumira doon, mayroong nasaniban na tao na kahit tatalian siya ng kadina, napuputol niya kasi yung Diablo, nananahan doon siya nakatira sa libingan. So, ang ibig sabihin, yung Diablo na yan, spirit yan eh. Ngayon, kailangan natin ipanalangin yan para yung anghel ng Diyos ang magbabantay, maghari doon, hindi yung Diablo. Tama, amen. Kasi, kung titingnan yung si David, no, malawak nating, si David, si Moises, yung namatay si Moises sa bundok, Brother Ando, pinag-agawan, naglaban mo na ang anghel ng kadiliman, yung Diablo, at yung anghel ng Diyos. Kasi gusto ng anghel ng Diablo na yung katawan ni Moises ay kukunin. Pero yung anghel, katawan ni Moises, binawi. Babasahin nyo yan. Kaya ganun po yun. Kailangan natin ipanalangin para yung anghel magbantay doon sa libingan at yung katawan mababantayan din niya. Kasi babalikan po ng Diyos yan. Ganun po ang ating ginagawa. Amen. Tama yun. So wala pong magagawa yung tubig. Kailangan panalangin. Hingin natin sa Diyos. Kausapin natin ang Panginoon. Amen? Amen. Kaya sabi niya, naintindihan niya, ganun pala yun. Opo. Yun po sa Biblia. Kung batayan mo ang Biblia po. Sabi niya, Hallelujah. Diba? Kaya di ba napapansin, pumunta, tinawag ko samahan mo ako. Kasi tinawag ko to sila, pag-alagala. Sabi ko, pagdating ng may gawain, sumunod kayo sa amin. Kung saan kami, doon kayo. Hindi yung pagdating na nandun kami, iwanan nyo kami paikot-ikot. Ano ba? Ano, punta natin ng pasyal? Nagpunta tayo doon para sa gawain. Tama ba? Amen. Kaya nung nakita ko si Sam na lang daw, halika Sam, nasaan sila? Hindi niya daw alam. Si Paul, yun na sana, ibaback up ko doon. Panalangin. No? Tayo na lang nalangin doon, di ba? Dalawa tayo. Kami na lang dalawa. Praise God. Tayo po'y magagalak po sa ating mga kapatid, tayo po'y magsitayo mga kapatid. No? At dinugtungan ko yung sinabi ng ating kapatid na sa kanyang Bible study ay makita natin parang hindi matanggap ng relihiyon si Christ. Tama? Amen. No? At hindi inaayawan siya ni Caiphas, nila Ananias. hindi pa rin nila nakita nung nahiwa ang tainga ni Marcos tapos binalik ni Christ. Tama ba? No? Anong himala yun? Hindi pa rin nila nakita yun. Hindi pa rin naniwala. Hindi pa naniwala, di ba? Pinutol ni Pedro ang tainga ni Marcos. Ano sabi niya? Ibalik mo yung tabak sa lagayan kung saan galing. Pinulot niya ang tainga ni Marcos, dinugtong. Napinsan ni Ananias, punong pari. Hindi pa rin naniwala sila. Napakalaking ano na yun. Himala. Walang nagtahi, walang doktor, natatahiin pa, o operahan pa. Amen. Bigla lang nagdugtong agad. Ganoon ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi pa rin sila naniwala. Hallelujah. Tayo ba naniniwala sa gabing ito na lahat ng hingin natin sa ating Panginoon ay mangyari? Amen. 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 Sino bang may mga prayer request? Panalangin natin. Sinong may prayer request? Kayo may pananampalataya. Sila Sister Bina. Sister Bina, si Margila, sa mga kapatid mo. Kapatid ko. Tapos yung papa mo. Sana pinapanalangin ko rin yung papa mo ay nasimulan na niya na nakapunta dito ay patuloy siya na makinig sa salita ng Diyos. At siguro magiging way yung papa mo at pag nakarinig siya, tanggap niya ang Panginoon ng lubusan, makita niya, baka yung mga anak niyang iba ay mahatak niya
Amen. At alam ko, ang yung papa ng ating kapatid si Brother Rando, mayroon na rin siyang mga katanungan at mayroon na rin siyang nahahayagan ng salita ng Diyos. At ano pa request natin mga kapatid, no? Sister Berly, wala pa panalangin request. Nakakaramdaman. Pangangailangan, ayaw panalangin. Oh, mga utang na ba? Oh, yeah. Kasi tayo manalangin mga kapatid. Sister Helen, panalangin natin. Nasa biyahe, no? Sister Annabelle, Sister Claire, panalangin sila. Sister Linley, nakakalimutan natin na, no? Hindi natin alam kung ano na kalagay. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito kami lumalapit ulit sa iyo, Diyos. Alam kami, Lord God, na ikaw po ay nakikinig ng mga bagay ng iyong mga salita. Narinig kami, Lord God, upang manalangin. Ito yung panahon ng prayer meeting. Maninadalangin ko, Sister Vina, na malapit ang kanyang pag-uwi. Ingatan mo, Lord, patibayin mo ang kanyang pananampalataya at paniniwala sa iyo. Sawayin mo siya, Lord, kung anong mga bagay na ikahihina ng kanyang pananampalataya sa kanyang kaisipan, maiwaglit na mag-isip siya upang manghina ang kanyang paniniwala sa iyo. Yung pananampalataya. Ingatan mo ang kanyang kalusugan. O Lord, alam ko, excited na siyang umuwi. Namimiss na niya ang kanyang pamilya at ang kanyang bansa na pinanggalingan. Ingatan mo po siya, Lord God. Hayaan mo, Lord, ang kanyang kalusugan at anumang mga pinansyal na kailangan nila. Lord God, alam ko, ipinakita mo na sa aking vision, ako'y nanampalataya na ang aming kapatid na si Brother Rando ay isang dakilang magagamit mo sa templong ito, sa iglesyang ito. At alam ko, Lord God, hindi lamang siya sa mga nagawa na mabahagi ng iyong mga salita. Mayroon siyang ministry na malaki ang kanyang gagampanan. At ganoon din, Lord God, ang kanyang may bahay, sana magkatuwang sa kanya. At kanyang anak naman ay bigyan ng karunungan na naglilingkod sila lahat, Lord God. At ganoon din si Mariela, kanyang kapatid sa laman. O Lord God, nawa, makita nila katotohanan. Si Nini, Lord God, makita nila katotohanan ng iyong mga salita. At ganoon din, Lord God, dinadalangin ko na Sister Helen ay nasa probinsya at ikaw sila, Brother Henry. Ingatan mo po sila. Ikaw po, Diyos, nakakaalam. Sawayin mo sila, Lord God. Nawa magiging ilaw sila ng katotohanan roon sa dakong ngayon. At ikaw nawa, Lord, ang maging patutuo sa kanilang buhay. Sawayin mo sila, Lord God. At yung pagsaway, Lord God, na alam namin na ma-realize nila na sila'y mali, Lord God. Na pagsaway na may magbibigay ng kaalaman sa kanilang pagkakamali upang magbunga ito ng pagsisisi. Ganun din, Lord God, ingatan mo ang kapatid, Sister Annabelle, ano mga dahilan, ano mga kanyang damdamin. Nawa maging totoo sila, Lord God, sa kanilang puso. Huwag nawa, Lord God, nakatingin sila mga bagay na pansamantala sa mundong ito. Kung hindi, maging katotohanan sila sa kanilang puso, Lord God. Ano man kanilang buhay, naranasan sa hirap po, ginhawa man, Lord, ikaw po ang magturo at maggabay sa kanila. Ang kanila, Lord, di ko alam, ikaw po ang nakakaalam mo, Diyos. Ikaw nawa, Lord God, ang makapatid sa kanilang kaisipan, sa kanilang puso. At ganoon din, Lord God, na ingatan mo ko, Lord God, sa aking pamilya, O Diyos, sa aming mga pangangailangan na sa natural o pinansyal, Lord God. Minsan mo, Lord, talagang dahil sa hanap buhay namin sa kapanahonan, ikaw na po, Diyos, na maggabay sa amin. Ikaw na po, Diyos, ang magpapakalakas sa aming pananampalataya. Lord God, ikaw po, Diyos, na magbibigay sa amin kaaliwan ng pagtitiwala sa iyo. Nawa, Lord God, kung kami may mga pagkukulang, patawarin mo po kami, O Lord God. Ikaw po, Diyos, Sister Berly, nanalangin kami ng aking mga anak, may mga karamdaman. Ako rin, Lord God, ay may karamdaman. Ayon sa pangaral ng aming kapatid na si Brother Ano, na ikaw, Diyos, na si Kristo, na sana'y tanggapin nila. Lord, tinatanggap po namin kayo, Lord God, sa gabi ito, na kami ay gumaling na, O Lord God. Ganun din, Lord, ang aking mga anak, ganun din ang mga karamdaman
karamdaman sa bahay nito. Kagalingan nawa, Lord. Matamo sa amin. Ikaw po, Diyos, na nag-iisang Diyos na makapangyarihan. Ama, ganun din, Lord God, na Sister Lynn, hindi namin na nakasama, hindi ko na alam kung anong nangyayari sa buhay niya. Ama, nilalapit ko, Lord God, sa iyo, na minsan na, Lord, kasama namin. Nawa, maintindihan nila ang salita mo, Lord. Ikaw na po ang magpapaliwanag sa kanilang kaisipan, sa kanilang puso, na may liwanag pa, Lord, ng literates. At ganoon din si Arcel. Ikaw po, Diyos, nang bahala sa kanya. Alam ko na in 70 po, Lord God. Ibalik mo sa gawain ito at makasama namin upang makakain ng mga salita mo, Diyos. Maraming po salamat po, Diyos. At ganoon din, Lord God, anong mga bagay na ipanalangin namin, ang mga nanood, anong mga problema nila. Ikaw po, Diyos, ang bahala sa kanila. Ikaw po ang patuloy na pagpapala kung ano mga sakit, may karamdaman man sila. O Lord God, magtitiwala lamang kami sa iyo. Ipuin mo si Lord God ang kanilang ulo. Ipuin mo ang kanilang katawan. Langis ng banal na Espiritu Santo. Ipahid mo sa kanila upang ang kanilang katawan ay manumbalik ang kalakasan at kalusugan. Ama, maraming po salamat ng Diyos. Ikaw po sa gabing ito. Ikaw po ang dinadalinganan ng aming mga kapitbahay. Ano man sila, Lord God, na may karamdaman, ano mga reliyon. O Lord, na ang kanilang paniniwalaan. Nawa makita nila na may Diyos na katubuhanan, may Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po, Ama, na naamin dinadalanginan sa tayo palang ng Panginoong Jesucristo ng iyong buktong nanak, ang lahat po ay magsabi, Amen. Hallelujah. God bless mga kapatid.